Kung bago ka lang sa aming channel at mahilig ka sa mga kakaibang kwentong katatakutan, pindutin ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated. Kung hindi, mumultuhin kayo. Kwentong Takip Silim. Magandang gabi. Ang kwentong babasahin natin ngayon ay ipinadala ng masugid nating tagapakinig na si J.A. na hango sa mga karanasan ng kanyang Lolo Tasio. Ipinanganak si Lolo Tasio sa Antique. Siya ay nabiyayaan ng abilidad na makakita ng hindi nakikita ng karaniwang mata ng tao. Hanggang sa magkaasawa't anak siya sa Negros ay samot-saring nilalang na ang kanyang nasaksihan. Mayroon din siyang medalyon na lagi niyang suot. Noong nabubuhay pa ang aking lolo ay kilala siya bilang isang simple at matulunging tao. Isa rin siya sa pinakaunang nanirahan at tumaguyod sa kanilang lugar na ngayon ay isa ng sityo, kaya naman malaki ang respeto nila sa kanya. Maski ang mga kagawad at kapitan ng barangay ay bumibisita sa kanilang bahay upang magbigay galang at magpasa hanggang ngayon, ang respetong iyon ay nanatili sa aming mga apo ni Lolo Tasio. Taong 1940s, binatilyo pa noon si Lolo Tasio. Isang araw ay inutusan siyang magsuga ng kanilang kalabaw sa bukid dahil kinailangan ng kanyang ama na magpunta sa bayan upang ibenta ang mga naaning palay. Nang umaga ding iyon ay umalis si Lolo Tasio kasama ang kanyang dalawang nakababatang kapatid at kalabaw papuntang bukid. Nahinto sila sa may ilog upang painumin ang kalabaw at naisipang magpahinga na muna roon. Naupo sila sa may bato at ibinabad ang kanilang mga paa sa tubig. Maya-maya lamang ay napansin nilang bumabaw at humina ang daloy ng ilog. Tumingin sila sa direksyon kung saan nagmumula ang agos at nagulantang sila sa nakita. Kaya naman pala humina ang daloy ng tubig dahil mayroong higanting sawa ang nakaharang sa ilog. Sa takot ay sandaling hindi nakakilos si Lolo Tasio at nahimasmasan lamang noong matumba na ang kanilang bunsong kapatid sa pagkabigla. Nakita pa nila ang pagragasa ng tubig nang makatawid na ang higanting sawa sa ilog habang sila naman ay dali-dali ng lumalarga papalayo. Pagkarating sa bukid ay doon sila muling nagpahinga. Pumitas ng mga bayabas na kanilang kinain at di maiwasang mapag-usapan ang malaking sawa na nakita nila sa ilog. Natanto ni Lolo Tasio na maaaring ang higanting sawa na iyon ang dahilan kung bakit marami sa mga kalabaw at iba pang hayop sa kanilang lugar ang biglaang nawawala. Minadali nilang tapusin ang kailangang gawin. Pagka-uwi ay agaran niyang ikinuwento sa kanilang ina ang namataang higanting sawa at nagpaalam na tutungo siya sa baryo at balaan ang mga residente upang agad na mahanap at mapuksa ang higanting sawa na nasisigurado niyang dahilan ng mga balitang bigla ang pagkawala ng mga kalabaw at iba pang hayop. Bago umalis ay isinukbit niya ang itak, nagbitbit ng gasera dahil alam niyang aabutan siya ng dilim. Lalo pat magkakalayo ang mga bahay at matatagalan siya sa kanyang paglalakbay, kaya naisipan na rin niyang magpagabi sa kanyang tiyuhin na nasa baryo at doon na rin maghapunan. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, ay nag-aagaw dilim na noong madaanan niya ang isang matanda na nakaupo sa gilid ng daan. "Magandang hapon po," ani Lolo Tasio. Ngumiti sa kanya ang matanda at nanghingi ng makakain. Naalala niyang bigla na may bayabas siya sa bulsa na kanyang pinitas sa bukid. "Pasensya na, Itang, at ito lang ang mayroon ako.
Sabi niya sa matanda't iniabot ang prutas. Abay, salamat iyo. Mag-iingat ka. Huwag ka nang maglakad mag-isa at palubog na ang araw. Baka harangan ka ng aswang. Ngumiti lamang ang aking lolo at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit maya-maya lamang ay napaisip siya kung sino nga ba ang matandang iyon. Kahit magkakalayo kasi ang mga kabahayan noon, ay magkakakilala pa rin ang mga tao at ang matandang nakausap niya ay unang beses pa lamang niyang nakita kung kaya't nilingon niya pabalik ang di kilalang matanda. Nagtaka si Lolo Tasyo dahil wala na ang matanda. Iginala niya ang kanyang paningin sa masukal na paligid, ngunit wala talagang bakas ng kahit sino at ang tanging kakaiba lamang na nakita niya ay maliit na kinang sa lupa kung saan nakapwesto ang matanda kani-kanina lang. Nilapitan niya iyon. Isang medalyon pala ang naiwan sa lupa na agad din niyang dinampot sa kapinagpatuloy ang paglalakad. Pagkarating sa bahay ng kanilang tiyuhin ay madali niyang ibinalita ang tungkol sa napakalaking ahas sa may ilog at hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Tinipon ang mga kalalakihan ng baryo, kanya-kanyang hawak ang mga itak at sulu, bumuo ng maliit na grupo at sabay-sabay na nagsusuot sa masukal at mapunong lugar patungong ilog upang hanapin ang nambuhalang sawa. Ilang oras ang lumipas ay wala naman silang natagpuang malaking ahas. Nagsimula nang magduda ang iba at naisipang umuwi na lang. Ngunit sa pag-ihip ng hangin ay nakaamoy sila ng tila na bubulok na laman. Sinundan nila ang pinagmumulan ng masangsang na amoy hanggang sa matuntun nila ang matataas na talahib na agad nilang hinawi-hawi at nakita ang tambak ng iba't ibang uri ng patay na hayop. Napaduwalang karamihan sa kanila nang makita ang mga nabubulok na kalabaw, kambing, manok, at kung ano-ano pa. Lahat ng mga iyon ay wala ng laman loob at tuyo na rin ang dugo, wari nilapa ng isang mabangis na hayop. Nangamba ang lahat dahil hindi lang pala malaking ahas ang naroon at hindi rin ang ahas ang pumatay sa mga hayop. Aswang lang ang gagawa ng ganito. Baka pinasok na tayo ng aswang sa baryo natin. Sambit ng isa sa mga lalaki. Sabi pa ng isang taga-baryo, marahil daw ay hindi lang iisa ang aswang na gumawa ng pagpatay dahil hindi makakayang buhatin ang malaking kalabaw ng nag-iisa. Pinalot sila ng takot dahil kamakailan lang ay nakarinig sila ng balita mula sa kabilang baryo na mayroon daw isang lasing na tinambangan ng aswang. Lasog-lasog ang katawan ng lasing at wala na ring laman loob. Kaparehas sa sinapit ng mga patay na hayop. Kaya naman di nagtagal ay nagsipag-uwian na ang lahat sa kani-kanilang mga bahay. Kahit haka-haka pa lamang ang napag-usapan, ay minabuti pa rin ni Lolo Tasyo at ng kanyang tiyuhin na gumawa ng pangontra sa aswang. Tiyo, kailangan ko nang bumalik sa aming bahay. Si nanay at ang mga kapatid ko lang ang naiwan dahil si tatay ay nagpunta sa bayan at bukas pa makakauwi. Paalam ni Lolo Tasyong nangangamba sa kaligtasan ng kanyang pamilya dahil sa mga pangyayari. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang tiyuhin, ngunit hindi nagpapigil ang aking lolo't nagdahilang may dala naman siyang itak at tatakbo na lamang pauwi. Maliwanag noon ang ilaw ng buwan, kaya hindi nakasindi ang gasera ni Lolo Tasyo habang siya ay tumatakbo pauwi. Kahit matapang ang aking lolo, ay nakaramdam siya noon ng takot at kung ano-ano ang pumapasok sa isipan dahil muli niyang naalala ang sinabi ng matanda na baka may aswang na harangan siya sa daan. Nang malapit na siya sa kanilang bahay, ay may napansin siyang tao sa daan. Natuwa siya dahil nakauwi na pala ang tatay niya. Ngunit nang makalapit siya ng husto sa taong iyon, ay napatras siyang bigla. Dahan-dahan lumingon sa kanya ang di kilalang lalaki na may mapupulang mata. Naglalaway ang bunganga
nangingitim at nangingintab ang buong katawan na parang pinahiran ng langis dahil kumikinang iyon sa liwanag ng buwan. Naalala ni Lolo Tasyo ang turo ng kanyang tatay sa kanya na kung dadating ang panahon na may makakaharap siyang aswang, ay itagaraw muna sa lupa ang itak o kahit anong armas na dala upang tumalab daw ito sa kanila. Kaya naman ay mabilis niyang hinugot ang itak at agad na itinaga sa lupa. Agaran din niyang hinablot ang itak at iwinasiwas sa harap ng di kalayo ang aswang habang dahan-dahang umaatras. Alerto siyang umikot habang patuloy sa pagwawasiwas dahil turo din ng kanyang ama na huwag magpakampante. Ang ilan sa mga aswang ay may taktikang bigyan ng ilusyon ang mata ng tao at paniwalain kang kaharap sila. Ngunit ang totoo ay nasa likod mo sila at doon aatake. Nakatayo at nakatingin lamang ang aswang kay Lolo Tasyong mahigpit na hawak ang iwinawasiwas nitong itak habang umaatras papalayo, at nang makadistansya na siya sa aswang ay nakakuha siya ng tiyempong makatakbo at makasigaw ng tulong. Hindi pa man siya gaanong nakakalayo ay nakaramdam siya ng mahigpit na kung ano sa balikat. Bigla niyang narinig ang tunog ng pagaspas ng pakpak at doon niya natanto na dinadagit siya ng aswang. Nabitawan niya ang itak, subalit tila may pumipigil sa nilalang dahil wala pang 1 metro ang itinaas niya sa lupa ay bumabagsak ang aswang na parang nahihirapan iyong lumipad. Wari, napakabigat ng katawan ni Lolo Tasyo. Natatanaw na ni Lolo Tasyo ang kanilang bahay noon, ngunit ang aswang ay pilit pa rin siyang inililipad kung kaya't nagpumiglas siya at nagsisigaw siyang muli ng tulong. Nakakita si Lolo Tasyo ng isa pang anino ng lalaking lumabas sa kanilang bahay. Sa pagkakataong iyon ay iyon ang kanyang ama. May bitbit na itak at nang makita ng nilalang na papalapit iyon sa kanila ay binitawan rin siya nito. Madali siyang inalalayan ng kanyang amang di niya inasahang nakauwi na pala sa kanilang bahay. Pagtayo ni Lolo Tasyo, siya at ang kanyang ama ay sabay na napagmasdan sa maliwanag na buwan ang aswang na lumilipad papalayo. Kasabay niyon ay ang pagsulpot ng isa pang waray napakalaking ibong sumabay sa paglipad papalayo. Napabulalas ang kanyang tatay dahil hindi lang pala iisang aswang ang umaaligid sa kanilang lugar. Kung nagtataka kayo na kung bakit nahirapan ang aswang sa pagdagit kay Lolo Tasyo, marahil sa kaligtasang bigay ng medalyong kanyang napulot. Ayon sa aking ina, ay marami pang karanasan si Lolo Tasyo sa mga kababalaghan dito sa Negros. Maging ang aking lola ay kumpirmado ito. Uunahan ko na ang ilan sa inyo na magtatanong. Ang aking Lolo Tasyo ay may 12 taon ng patay. At sa mga nagtatanong naman kung nasaan na ang medalyon, isinama iyon ni na Lola sa loob ng nitso ni Lolo Tasyo. Sa kadahilan ng wala siyang pinagbilinan sa amin ng kanyang mahiwagang medalyon. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Sir Jupiter. Salamat sa pagbasa ng aking kwento at mabuhay po kayo. Magandang gabi mga tagapakinig. Ito na po ang karugtong ng kwento ni Lolo Tasyo na ipinadala ni J.A. Matapos nga ang gabi na muntik ng madagit ng aswang si Lolo Tasyo, ay magkahalong takot at pag-aalinlangan niyang ikinuwento sa kanyang ama ang lahat ng nangyari. Pati ang nakita nilang higanting ahas sa ilog, maging ang medalyon na napulot nito matapos bigyan ng pagkain ang misteryosong matanda sa daan. Kakaiba ang pagkakayari ng medalyon. Hindi tulad sa normal na madalas nating nakikita. Nababalutan ng misteryo at kakaibang enerhiya.
kaya hindi na nag-atubili pang ipinakita din ito sa kanyang ama. Ang kanyang tatay kasi ay bukas ang isipan sa mga bagay-bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. May nalalaman din siya tungkol sa panggagamot maski ang gumawa ng mga pangontra sa masasamang nilalang ay kaya rin ito. Hindi rin lingid sa kanyang ama ang kakayahan ni Lolo Tasyong makakita ng hindi pangkaraniwan. Walang namutawing salita mula sa kanyang ama habang sinusuri ang medalyon. Ingatan mo ito at huwag mong iwawala. Payo ng kanyang tatay pagkaabot ng medalyon. Ayon pa sa kanyang ama, marahil ang medalyong iyon ang naging kapalit sa prutas na ibinigay niya sa misteryosong matanda. Naniniwala rin siyang may kaangkibat na hiwaga ang medalyon. Ang sabi pa niya kay Lolo Tasyo ay huwag na lamang daw pansinin ang malaking ahas na kanilang namataan at tanging magagawa nila ay maghanda sa paparating na sakuna dahil ang higanting ahas ay sumisimbolo ng panganib. Paniwala rin ng kanyang ama na isang bakunawa ang kanilang nakita na nagbigay ng babala. Sir Jupiter, ayon sa aking lola, ang bakunawa ay isang misteryosong ahas na kayang magbago ng hugis at laki. At kung magpapakita man iyon, ay nangangahulugan lamang na may malaking sakuna na darating sa lugar. Isang linggo ang lumipas ay nagpatotoo ang lahat ng sinabi ng ama ni Lolo Tasyo dahil dinapuan ang kanilang baryo ng mga peste na balang o tinatawag na locust na unti-unting umubo sa mga pananim ng magsasaka. Ang tanging nagawa na lamang nila ay isalba ang mga pananim na pwede nang anihin. Matapos ang 2 linggong pananalasa ng mga balang ay hindi pa roon nagtatapos ang lahat dahil nasundan iyon agad ng malakas na bagyo. Maraming bahay ang nasira, hayop ay nangamatay at kahit buhay ng ilang mga tao ay hindi kinaawaan ng bagyong dumating. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay siya namang paglaganap ng taggutom. Hindi lang sa baryo ni na Lolo Tasyo, maging sa ilang karatig na mga baryo ay pinahirapan din ng sunod-sunod na hindi magandang pangyayari. Nais mang magpunta ng mga tao sa syudad upang makahingi ng tulong sa gobyerno ay hindi nila magawa sa takot dahil sa panahong iyan ay kasalukuyang sinasakop ng bansang Hapon ang Pilipinas at kasagsagan ng giyera. Naging mahirap ang buhay, kaya naisipan ng tatay ni Lolo Tasyo kasama ng iba pang mga taga-baryo na magpunta sa bundok na kung tawagin ay Mount Napulak. Doon sila ay nangaso at kumuha ng kahit anong makakain na may uuwi sa pamilya. Sa tuwing pupunta sa nasabing bundok ang kanilang tatay ay may ilang araw iyong mawawala at si Lolo Tasyo ang tumatayo bilang ama na nagbabantay sa kanilang ina at mga kapatid. Isang gabi, dumaing sa sakit ng tiyan ang nakababatang kapatid ni Lolo dahil sa gutom. Hindi na ito matiis ni Lolo maging ang kanyang ina ay umiiyak na rin dahil sa awa para sa kanyang kapatid, kung kaya't nagpasya siyang umalis. Madali siyang tumayo, sinukbit ang itak at saka umalis papuntang bukid upang maghanap ng mga kamote at kung ano pang pwedeng makain. Sa kalagitnaan ng paglalakad, inakaramdam si Lolo Tasyo ng mga matang nakamasid. Makulimlim ang langit at may kalakasan ng hangin gawa ng kasamaan ng panahon. Ang manakanakang pagulan ay lumikha ng maputik na daan kung kaya't naririnig niya ang mga yabag sa putikang nakasunod sa kanya. Mabilis na hinugot ni Lolo Tasyo ang kanyang itak sa kanang kamay at gasera naman sa kaliwa. Humarap sa likuran ng may kaakibat na galit. Sino kang sumusunod sa akin? Ano kailangan mo? Pagpakita ka at huwag magtago sa dilim. Umalingaw-ngaw ang galit at malakas na sigaw ni Lolo Tasyo sa gitna ng kasukalan.
Sandali siyang nakiramdam, ngunit walang sumasagot sa kanyang paghamon. Ihip lamang ng hangin at lagaslas ng mga dahon ang kanyang naririnig. Pati ang mga yabag na nakasunod sa kanya ay nawala na rin. Muli siyang humarap sa direksyong kanyang tutunguhin at nagulantang na lamang bigla dahil ang unang nailawan ng gasera sa kanyang pagharap ay isang malaking baboy na may mapupulang mata. Naglalaway ito at handang lumapa anumang oras. Walang ano-ano ay sinunggaban nito si Lolo dahilan upang bumagsak siya sa lupa. Bago pa makagat si Lolo Tasyo ng dambuhalang baboy ay agaran niyang iniharang ang kaliwang kamay na may hawak na gasera. Mabilis siyang gumanti ng taga, ngunit ang mabangis na baboy ay nakaiwas. Alistong bumangon si Lolo Tasyo at napansin ang daplis ng itak sa katawan ng baboy ramo. Hindi nagpatinag si Lolo Tasyo at sinigawan ng baboy. Alam ko na isa kang aswang. Alam ko rin na gutom ka, ngunit huwag mong ipagsawalang bahala ang gutom ko ring nararamdaman. Ngayong gabi ay kakatayin kita at aming kakainin. Sigaw ni Lolo Tasyo na kanya ring tototohanin. Mahigpit na hawak ang itak ay tumakbo si Lolo Tasyo patungo sa baboy ramong matulin ng tumakbo papalayo papuntang talahiban. Kanya yung inabol, ngunit nakaramdam siya ng pananakit ng katawan gawa ng pagkakatumba niya kanina at napalhud siya sa lupa. Nakakita siya ng isang puno at doon naisipang magpahinga munang sandali sa ilalim ng punong iyon. Naupo siya't sumandal, ngunit hindi pa man nagtatagal ay maliit na tinig ng halakhakan ang kanyang narinig dahilan upang siya'y mapatayo. Nagpalinga-linga si Lolo Tasyo habang iniilawan ang paligid, ngunit wala naman siyang nakitang kung ano, kaya't nagpatuloy siya sa paglalakad patungong bukid. Nang makalayo na siya sa puno, ay muli niyang narinig ang maliliit na tawanan. At nang masulyapan niya ang daan, ay maliliit na bakas ng paa ang nakahulma sa lupa at siya'y nagwika. Mga kaibigan, naghahanap lamang ako ng pagkain at walang intensyong manggambala, kaya pakiusap, huwag niyo akong paglaruan. Matapos iyong sabihin ni Lolo, ay narinig niyang nagsalita ito. Mahina man at matinis, ay umabot ito sa pandinig ni Lolo. Diri, diri. Kung sa Tagalog ay dito, dito. Sinundan ni Lolo Tasyo ang pinagmumulan ng tinig at sa kakasunod niya sa tawag ng maliit na boses ay napadpad siya sa isang maliit na fish pond. Nabigla siya at namangha siya sa mga kislap ng mga naglulundagang hito at tilapia dahil sa babaw ng tubig. Dali-daling naghanap si Lolo Tasyo ng baging at ginamit iyon sa pagtali ng maraming isda na kanyang hinuli. Tuwang-tuwa si Lolo, nagbigay ng pasasalamat at bago pa siya makaalis sa lugar na iyon ay may kung ano sa lupang tumisod sa kanya. Muling nagsitawanan ang maliliit na tinig dahil sa pagkakadapa ni Lolo Tasyo. At nang ilawan ni Lolo ang kanyang naapakan ay nagulat ito. Sunod ay napangiti na lamang siya dahil ang naapakan pala niya ay mga kamoteng nakakalat. Maraming salamat! Bulalas ni Lolo sa mga duwending pinaniniwalaan niyang sila ang nagbigay nito. Nagmadali siyang umuwi ng mga oras na iyon at agad siyang sinalubong ng kanyang natutuwang ina at mga kapatid dahil sa kanyang mga dala. Ikinuwento din niya ang nangyari sa kanya sa kagubatan at payo ng kanyang ina sa kanya ay dapat siyang mag-alay ng pagkain sa isang puno. Mabilis na niluto ng kanilang nanay ang mga dala niyang pagkain at si Lolo Tasyo naman ay kumuha ng dahon ng saging. Doon ay ibinalot niya ang pirasong lutong isda at kamote. Nagtungo sa labas ng bahay at sa pinakamalapit na puno ay inialay niya iyon doon at nagbigay ng pasasalamat. Simula noon ay naging maayos ang pamumuhay ng pamilya ni Lolo Tasyo at hanggang sa matapos ang gyera ay nagpasya siyang iwan ang kanyang pamilya upang makipagsapalaran
sa ibang lugar. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Jupiter. Maraming salamat po at more power sa channel nyo. God bless. Magandang araw o gabi mga tagapakinig ng kwentong Takip Silim. Ito na po ang karugtong ng kwento ni Lolo Tasio na ipinadala ni J.A. Kung nais nyo ring magbahagi ng karanasan nyong nakakatakot ay ipadala nyo lamang sa stories@kwentongtakipsilim.com o kaya naman ay i-message nyo lang kami sa aming Facebook page. Huwag nyo ring kalimutang i-like and share ang video na ito. Simulan na po natin ang kwento. Si Lolo Tasio at ang bagong Yanggao. Pagkatapos ng giyera sa Pilipinas ay bumalik din ang kapayapaan sa Kabisayan. Si Lolo Tasio naman, kasama ng kanyang 3 pinsan ay lumikas upang makipagsapalaran sa ibang lugar. Sa isang tahimik na baryo ng Negros sila napadpad kung saan ay masuyo naman silang tinanggap ng kanilang tiyuhin sa tahanan nito malapit sa isang sapa. Namuhay roon sina Lolo Tasio pati ang kanyang mga pinsan bilang mga karpintero. Kinailangan nilang dumayo sa ibang bayan at hindi naging madali iyon dahil tumatawid pa sila sa mga tulay na gawa sa puno ng niyog. Makitid ang daan at kakasya lamang ang isang tao. Sa kabilang bayan lang din kasi sila nakakakuha ng proyektong bahay na ipinapatayo kapalit ng bigas, prutas at gulay. Iniimbak nila iyon sa silong ng kanilang bahay at pagdating ng linggo ay pinagpapalit nila iyon sa ibang produkto o anumang pangangailangan nila na kung tawagin ay barter. Alam na po ng mga Ilonggo yan. Noon sa likod ng bahay na iyon ay puno ng mayayabong na halaman at puno, tulad ng kape, mga saging at kung ano-ano pa. Ang sapa naman malapit sa bahay ay kinatatakutan dahil babala ng kanyang tiyuhin ay mayroon daw nagpapakitang white lady na lumulutang doon kapag malalim na ang gabi. Ngunit hindi naman natatakot doon si Lolo Tasio. Wala rin naman kasi siyang magagawa kung sa gabi siya tawagin ng kalikasan at isa pa ay sanay na siyang makakita ng di karaniwan. Isang araw, niyaya silang mag-inom ng may-ari ng bahay na kanilang ginagawa nang matagumpay nila iyong matapos. Hindi na nakatanggi pa sina Lolo Tasio at agad na naglabas ng 2 lalagyan ng tuba ang may-ari ng bahay at iyon ang kanilang ininom. May kaunting tama na sila noong magkwento sa kanila ang may-ari ng bahay. Nagsabi itong mag-ingat sila sa pag-uwi dahil may bagong Yanggao daw na gumagala sa kanilang lugar at nambibiktima umano ng mga ginagabi sa daan. Sinabi naman ng isang pinsan ni Lolo na wag daw mag-alala sapagkat tatagain nila ito. Ilang beses na rin daw silang nakaengkwentro ng mga aswang. Sinabi naman ng may-ari na wag silang pakampante dahil wala raw ginatatakutan ang bagong Yanggao. Lalo pat hindi pa nito kontrolado ang pagiging aswang. Nagtanong si Lolo Tasio sa may-ari ng bahay kung ano raw ang pagkakaiba ng aswang sa bagong Yanggao dahil bago lamang sa pandinig niya iyon. Ayon sa kausap ni Lolo Tasio na isa itong aswang na bago pa lang naisalin ang mutya,
kaya hindi nito makontrol ang sarili at walang takot na umatake. Minsan na raw itong nakita noong isang hapon na nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Nandoon pa ito sa puno ng niyog para kumuha ng tuba. Para lang daw itong baliw na walang direksyon at sinusugod ang bawat makita nitong gumagalaw, mapatao man o hayop. Pinaalalahanan naman sila na kapag nakaharap nila ito ay tumakbo na sila. Matapos nga silang mag-inuman at natanggap na nila ang bayad sa kanila ay umuwi na sina Lolo Tasyo. Wala namang naging problema at ligtas na nakauwi. Sa kalaliman ng gabi ay sumakit ang tiyan ni Lolo. Marahil ay dahil sa nainom nilang tuba. Sa pagmamadali niya ay wala siyang dalang kung ano. Maging ang kanyang medalyon ay hindi niya naisuot at mabilis na siyang pumunta malapit sa sapa upang doon magbawas. Habang nagbabawas si Lolo ay panay naman ang kuha niya ng mga tuyong dahon o damo para gawing pamunas. Habang nirorolyo na ni Lolo Tasyo ang mga damong nakuha ay napatigil siya sa ginagawa. Nang biglang dumaan sa harap niya ang mga paang nakalutang. Pagtingala niya rito ay tumambad sa kanya ang isang babaeng nakaputi. Lumulutang na papalayo sa kanya. Papunta iyon sa isang malaking puno at doon na tuluyang naglaho. Kahit sabihing matapang si Lolo ay hindi raw siya nakagalaw sa pagkabigla sa nakita. Nang mahimasmasan ay napabuntong hininga siya ng malalim para maibsan ang takot sa nakita. Nang biglang may ngumiyaw sa gilid niya, isang itim na pusa, dahilan para mapalundag siya sa sapa sa pagkabigla. Kaya umuwi siya ng bahay nila ng basang-basa at napamura sa buwisit na pusa. Kinaumagahan ay hindi sinabi ni Lolo Tasyo sa mga pinsan at tiyo nito ang nangyari. Baka kasi pagtawanan lamang siya ng mga ito. Makalipas ang ilang buwan, ay naging normal na ang pamumuhay ni Lolo sa Negros. Marami na rin itong naging kaibigan. Isang gabi habang papauwi galing sa bahay ng isa niyang kaibigan, ay inabutan siya ng gabi. Sumilong muna siya at hinintay na tumila ang ulan. Sa daan na iyon ay doon nangyari ang isa sa masasabing pakikipagbuno ni Lolo sa isang aswang na bagong yanggaw. Tatawid na sana siya ng tulay papunta sa kanila ay may nakita siyang tao na akala ni Lolo Tasyo ay tatawid din ng tulay. Ngunit mabilis niyang hinugot ang kanyang itak nang makitang nasa harap na niya ang isang taong may mapupulang mata at mabalahibong katawan. Maging ang damit ay gutay-gutay na rin. Mabilis nitong sinugod si Lolo Tasyo, ngunit maagap siyang umilab at tinaga ang bagong yanggaw na iyon sa likod. Nadaplisan lamang ito, ngunit hindi ito nagpatinag at naging agresibo pa lalo. Kaagad na kinalmot si Lolo, ngunit nagawa niyang mailagan. Sa kakailag niya sa pagkalmot ng aswang ay nadapa siya ng matapakan ang madulas na lupa sa kadahilan ng kakatapos lang ng ulan, kaya natumba siya. Paglingon niya, kaagad siyang kinubabawan ng aswang na mabilis naman niyang tinusok sa balikat ng hawak na itak, ngunit hindi man lang ito bumaon. Mabilis sana siyang kakalmutin nito, ngunit naging maagap si Lolo at isinangga ang kanyang isang kamay para hindi siya makalmot sa dibdib. Dama niya ang pagkapunit ng kanyang damit, ngunit tila hindi siya nasaktan sa kalmot ng aswang. Dali-dali niyang binitawan ang itak at dinakma ang dalawang kamay ng aswang na may matalas na kuko. Doon ay nagsukatan sila ng lakas. Malaking tao ang aking Lolo Tasyo at naalala niya ang turo ng kanyang tatay na nasa hinlalaki raw ang kahinaan ng mga aswang na kapag may pagkakataon ka, kagatin mo ito at mawawalan ito ng lakas.
Yun ang ginawa ng aking lolo, kaya mabilis niyang naibalibag ang aswang na kumaibabaw sa kanya. Nang makapwesto ay bumangon siya at kagat-kagat ang hinlalaki ng aswang na pilit namang naglalabas ng matinis na tinig na tila nasasaktan. Dahil sa walang maisip si Lolo Tasyo kung ano ang pwede niyang gawin, bigla niyang nakita na mataas ang tubig sa sapa gawa ng malakas na pagulan. Buong lakas niyang hinila ang aswang malapit sa sapa at sa kabuong puwersa na inihagis iyon sabay bitaw sa pagkakagat sa kamay nito na kaagad namang tinangay ng malakas na tubig. Ilang sandali lang ay may ilaw ng gasera sa kabilang tulay na tumatawag sa kanya, kaya dali-dali niyang kinuha ang kanyang itak at kaagad na isinukbit pabalik sa lalagyan. Nang makalapit na ang may-ari ng ilaw, nalaman niyang kanya palang tiyo ito kasama ang isa niyang pinsan na naalarma dahil sa narinig daw ng mga ito ang isang matinis na tinig ng baboy na parang kinakatay. Sinabi naman ni Lolo Tasyo na mayroon daw baboy pero nahulog sa sapa at inanod ng tubig baha. Sinabi naman ng pinsan niya na kaya ba marami raw itong putik sa damit dahil isasalba pa raw sana niya iyon. Ngunit ngumiti lang ang aking Lolo Tasyo at nagwika naman ang tiyo ni Lolo Tasyo na mabuti nga sa baboy na iyon. Sana raw ay malunod na iyon. Salot, sabi nito habang nakatingin kay Lolo Tasyo. Nakita nito ang damit ni Lolo Tasyo na may mga punit sa manggas, sabay akbay kay Lolo Tasyo at tapik nito sa balikat. Nagwika na umuwi na sila para makaligo na siya at magamot ang kung anumang sugat na natamo niya. Sir Jupiter, ang bahay sa tabi ng sapa ay nakuha ni Lolo Tasyo bilang pamana na hanggang sa ngayon ay nakatayo pa rin at kasalukuyang tinitirhan ng iilan kong tiyuhin. Dito ko na po muna tatapusin ang isa sa mga karanasan ng aking Lolo Tasyo. Sa susunod po ay ibabahagi ko naman ang kanyang karanasan sa isang tikbalang at tiktik sa panahong siya ay nanliligaw na sa aking lola. Maraming salamat po at God bless. Kwentong Takip Silim. Magandang gabi mga tagapakinig. Ito na po ang karugtong ng kwento ni Lolo Tasyo na ipinadala ni J.A. Simulan na po natin ang kwento. Enkwentro sa mapaglarong tikbalang. Matapos nga ang pakikipagbuno ni Lolo Tasyo sa bagong Yanggao, at nagawang ihagis ito sa sapa na may mataas na tubig dahil sa ulan, ay naging mapayapa na ulit ang pamumuhay ni Lolo sa Negros. Lumipas ang buwan at taon, ay lalong dumami ang kanyang mga kakilala at kaibigan. Sa panahon din na ito, ay sumunod na sa kanya sa Negros ang isa niyang kapatid na tatawagin natin sa pangalang Emong. Isang araw habang nasa pamilihan sila ni Emong, ay dito nakita at nakilala ng aking Lolo Tasyo ang aking Lola Auring, na noon ay tumutulong sa kanyang tiyahin na magtinda ng gulay sa palengke. Agad ay lumapit sina Lolo dito para bumili. Sa una ay kaswal lang sina Lolo at Lola, subalit dahil sa halos linggo-linggo silang nagkikita, ay nagkapalagayan na sila ng loob. Isang araw ay nagtapat ang aking lolo na kung pwede daw ba itong umakyat ng ligaw sa kanila. Pumayag naman ang aking Lola Auring.
Ngunit nag-alangan ito sapagkat malayo raw ang kanilang bahay. Mayroon pa daw madadaan ang ilog at mayayabong na puno ng kawayan kung saan ay may namamagat daw na tikbalang sa kung sino mang bagong salta na maglakas loob na dumaan doon sa gabi. Ngunit imbis na matakot o madismaya ang aking lolo Tasyo sa mga narinig, ay ngumiti pa ito na parang hindi mapagsidlan ang saya sa mukha. Kinagabihan sa baryo ni na lolo ay kumatok ang isa nilang kapitbahay. Humingi ng tulong dahil inaaswang daw ang asawa nitong buntis. Ilang gabi na raw silang hindi nakakatulog ng maayos sanhi ng bisitang umaaligid sa kanilang bubong tuwing gabi, kaya napilitan na itong humingi ng tulong. Agad na pinakuha ng tiyuhin ni Lolo Tasyo ang itak upang tulungan ang kapitbahay. Tasyo, Emong, maiwan muna kayo at bantayan niyo ang bahay. Bago pa makaalis ang kanilang tiyuhin ay nagpaalam si Lolo Tasyo kung bukas ng gabi ay pwede daw ba itong umakyat ng ligaw sa kanyang liligawan. Agad naman siyang pinayagan ng kanyang tiyuhin at ngumiti pa bago ito umalis ng kanilang bahay. Manong, talaga bang aakyat ka ng ligaw doon kay Auring? Di ba sabi malayo ang bahay nila at saka may namamagat daw na tikbalang doon? Nag-aalalang tanong ng nakababatang kapatid nito na si Emong. Oo, at sasamahan mo ako bukas. Ika naman ang aking Lolo Tasyong walang bakas ng pag-aalala sa kapatid nitong mariin pang tumanggi. Naku Manong, ayoko. Ikaw na lang. Malayo yun. Saka baka bagatin tayo ng tikbalang. Napangiti naman ang aking lolo habang hawak-hawak nito ang kanyang medalyon at nagwika. O siya, magligpit na tayo at nang makatulog na't maaga pa tayo bukas. Ika nito sa kapatid na hindi na nakatanggi pa't napapakamot na lamang sa ulo. Kinabukasan ay maagang nagising sina Lolo Tasyo. Naghanda ng kape pang-agahan at sakto namang dumating ang kanilang tiyuhing tumulong sa kanilang inaaswang na kapitbahay. Tiyo, kumusta po? Eto, kape muna kayo. Bati ni Lolo Tasyo at agad naman iyong kinuha ng tiyuhin. Humigop muna ito at saka nagsabi na isa raw tik-tik ang nang-aaswang sa kanilang kapitbahay. Sa kasamaang palad ay hindi raw nila ito nahuli. Ikapa ng tiyuhin. Matapos ngang makapag-almusal, ay pumunta na si Lolo Tasyo sa kanyang trabaho sa isang rosera o gilingan ng palay. Lahat ay kasundo naman niya sa trabaho. Bukod kasi sa masipag, ay matulungin din ito. Napansin ni Lolo Tasyo na mayroong bagong trabahador, kaya nilapitan niya ito at kinumusta. Ngunit tumingin lang sa kanya ito at nagpatuloy sa ginagawa. Sinabihan si Lolo ng isa nilang kasamahan na pagpasensyahan na lamang ang taong iyon dahil mailap at hindi raw talaga iyon nakikipag-usap. Pagkatapos ng buong araw ay masayang umuwi si Lolo Tasyo upang magpaalam na aakyat ito ng ligaw. Bagaman hapon pa lang ay nagdala na ito ng gasera at itak sa dahilang may kalayuan ang sityo ng aking Lola Auring. At sa panahong iyon ay wala pang masasakyan kundi kalabaw o kabayo lamang, kung kaya't naglakad na sila kasama ang kapatid na si Emong. Maayos silang nakarating sa bahay ng aking Lola Auring noon. Agad silang inasikaso nito at nang matapos makaakyat ng ligaw, ay nagpaalam na sila sa mga magulang ng aking Lola Auring. Mag-iingat kayo sa gawing mayayabong na kawayan. Bago pa sila makaalis ay binalaan sila ng tatay ni Lola Auring dahil may mapaglarong tikbalang daw ang namamagat doon. Tumango lamang sina Lolo Tasyo at nagpaalam na muli. Sa daan ay masayang-masaya ang aking lolo dahil sa malaki daw ang kanyang pag-asa sa aking lola at mababait pa daw ang kanyang sakaling mga biyanan. Hanggang sa hindi nila namamalayan na nasa kawayanan na sila at bigla ay may narinig silang bungis-ngis
ng kabayo. Agad na nagpalingalinga ang magkapatid. Pinailawan ang paligid gamit ang gasera, ngunit wala silang nakikitang kakaiba. Kaya sinabihan nito ang kapatid na huwag lalayo sa tabi niya. Nagpatuloy lamang sila sa paglalakad hanggang sa maya-maya ay nakaramdam sila ng pagkabalisa dahil tila nagpapabalik-balik sila ng dinaraanan. Emong, binabagat tayo. Hubarin mo yung damit mo at baliktarin. Babala ni Lolo Tasyo sa kapatid. Sunod ay ganoon din ang ginawa niya at saka nagpatuloy sa paglalakad. Maya-maya ay muli nilang narinig ang bungis-ngis ng kabayo na umaalingaw-ngaw sa mayabong na kawayanan. Kaya nagwika na ang aking lolo. Magandang gabi, kaibigan. Ikaw ba ang nagbabantay sa sityo na ito? Pagpasensyahan mo na kung nagambala ka namin. Alam kong dayo lang kami at bago sa paningin mo. Pero umakyat lamang ako ng ligaw. Wala kaming intensyon na kung ano. Kaya sana ay hayaan mo na kaming makadaan. Pagkatapos ay nagulat sina Lolo sa sumunod na nangyari. Sa kanilang harapan, ang mayayabong na kawayan ay nagsiyukuan sa magkabilaang direksyon. Nahati iyon sa gitna at doon lumitaw ang isang anino ng mataas na nilalang. Mayroon iyong ulo ng kabayo't umapantay sa taas ng mga kawayan. Bumungis-ngis muli ito na iilawan pa sana ni Emong, ngunit maagap si Lolo Tasyo na tapikin ang gasera. Sumenyas na huwag ilawan at pagbaling muli nila sa nilalang ay wala na ito. Ngunit ang mga kawayan ay nanatiling nakayukot nag-iwan ng daan sa gitna. Waring pinahintulutan sila ng tikbalang na paraanin. Nang makatawid ay biglang nagsituwiran ang mga kawayan at bumalik sa dati. Doon napagtanto ni Lolo Tasyo na nasa loob pala sila ng kawayanan nagpaikot-ikot. Nagwika ng pasasalamat si Lolo at agad na naglakad patungo sa kanilang baryo na ligtas nilang narating. Ngunit bago makauwi ay isang bagay ang pumukaw ng kanilang pansin. Isang maitim na tao ang nakita nila sa bubong ng kapitbahay. Nangingitim ang katawan yun at naglalangis. Natigil sila sa paglalakad. Mabilis, ngunit tahimik na dumampot ng bato. Dahan-dahan ay lumapit sina Lolo. At nang matansya nilang matatamaan nila ang nilalang, ay sabay nilang ibinato ang mga batong hawak kasabay ng pagsigaw. Aswang! Nagulat ang nilalang sa bubong. Agad silang nilingon at sumalpok sa mukha nitong napangiwi ang matigas na bato. Umangil pa ito sa kanila bago ito tumalon sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Hahabulin sana iyon ni na Lolo nang makarinig sila ng lagabog mula sa bahay na iyon. Nakita nilang tumba ang pintong kawayan at iilang mga lalaking kumpulan ang lagapak roon. Sila daw pala ay nagpresintang tumulong magbantay ng bahay. Ayon sa kanila, ay narinig daw nilang sumigaw ang buntis mula sa ikalawang palapag na dali-daling pinuntahan ng asawa nito. Sila naman daw ay agarang lalabas sana, ngunit ang pinto ay hindi nila magawang buksan kahit ilang tulak o sipa na ang ginawa nila roon. Maswerte daw at napadaan sina Lolo Tasyo at nakita ang tiktik sa bubong na kanilang binato. Makaraan ang ilang sandali ay may dumating na manggagamot. Masungit niyong pinagalitan ang mga nagbabantay. Bakit daw sila ng kumpulan? Kaya madali daw silang napasailalim sa udom o hipnotismo ng aswang at di nagawang makalabas ng bahay. Namukhaan niyo ba ang aswang? Tanong ng manggagamot kina Lolo Tasyo at sinabing hindi, ngunit natamaan nila iyon ng bato.
Matapos ang kumusyon ay nakauwi rin sina Lolo Tasyo at Lolo Emong at nang patulog na si Lolo ay pilit niyang inalala ang wangis nung tiktik noong umangil iyon sa kanila. Sa oras kasi na iyon ay tila naging pamilyar ang mukhang iyon, ngunit hindi niya maalala. Kinabukasan ay balik trabaho sa Rosera si Lolo. Napansin nito ang bagong katrabaho na namamaga ang mukha. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Tasyo sa natuklasan. Nilapitan niya ang lalaking iyon na ngayon ay masama na ang mga tingin sa kanya. Alam kong ikaw ang tiktik na tinamaan namin ng bato sa mukha. Kung may problema ka, ay sabihin mo lang sa akin at magpasalamat ka dahil hindi kita isusumbong sa manggagamot. Yun ay kung hindi mo na uulitin ang ginawa mong pang-aaswang kagabi. Matapang na kinumpronta ni Lolo Tasyo ang lalaking matalas pa rin kung tumitig. Kaya naman inilabas na ni Lolo Tasyo ang kanyang medalyon at nagwika. Baka magsisi ka sa huli kung magmatigas ka sa akin. Banta pa ni Lolo sa lalaking ngayon ay natameme na nang makita ang medalyon at yumukong papaalis. Lumipas pa ang mga araw ay nagpatuloy ang panliligaw ni Lolo Tasyo sa aking Lola Auring. At sa tuwing dumadaan ito sa kawayanan, ay ligtas naman siyang pinararaan ng bantay doon. Kaibigan, makikiraan lang. Magandang gabi. Mga salitang binabanggit ni Lolo sa tuwing makakarinig ito ng bungisngis ng kabayo. Di nagtagal ay sinagot din ng aking Lola Auring ng matamis na oo ang aking Lolo Tasyo't paglaon ay nagpakasal din. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Sir Jupiter. Sa susunod ay ibabahagi ko naman sa inyo ang pakikipaglaban ni Lolo Tasyo at ng kanyang ama sa isang aswang na muntik nang bumiktima sa aking Lola Auring noong bumalik na sila sa Antique. Magandang gabi.